Ito ba ang greatest rivalry sa scooter segment dito sa Pinas? At bakit nga ba ang init ng mga users ng dalawang motor na to sa isa't isa? Yung tipong unang tingin pa lang boxing ring na lang ang kulang. Halika mga bro at i-breakdown natin kung bakit parang ayaw magpatalo ng Click at Aerox. Pero bago yan, montage muna tayo sa dalawang motor. Sa mga nakaraan, hindi talaga matahimik ang social media at comment section dahil sa mga owners at fans ng Click at Aerox. Lalo na nang matapos ang isang 400-meter race kung saan nagharap ang Click 160 at Aerox 155 at sa race na iyon ay nanalo ang Click 160. Pero dito na nagsimula ang gulo. May Click 125 owners na parang nagsabi, kung Click 125 na kaya? At may mga comment na parang kayang-kaya raw leegan ng Click 125 ang Aerox 155 sa kalsada. Pero teka muna mga bro, Click 160 ang nanalo sa unang race, hindi Click 125. At dahil mas mataas ang displacement ng Click 160 kumpara sa Aerox, nagkaroon ulit ng panibagong comparison. Click 125 versus Aerox 155 na naman daw. At pinagbigyan ito ni kapwa. So bago tayo mag-away sa comment section, mag-stats comparison muna tayo sa dalawang motor. Sa engine breakdown, unahin natin ang Honda Click 125. Ang Click 125 ay powered by a 125cc engine, liquid-cooled, PGM-FI, ESP engine. May maximum power itong nasa 8.2 kilowatts or roughly 11 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque naman ay 10.8 Nm at 5,000 RPM. At dito natin makikita ang tunay na personality ng Click. Hindi siya ginawa para maging drag racing monster. Ang strength niya ay efficiency, smooth power delivery at practicality, meaning pang araw-araw talaga. Pasok sa traffic, punta trabaho, school, errands, tapos uwi. At according to Honda, kaya nitong umabot sa around 50.3 km per liter based on WMTC testing. So basically, hindi ka lang sinusundo ng Click, pati wallet mo sinusubukang protektahan. Now punta na naman tayo sa ibang contender. Ang kalaban, Yamaha Aerox 155. Dito na medyo umiinit ang laban. Mas malaki ang displacement nito at mas performance-oriented ang karakter. Kaya kapag pinag-uusapan natin ng acceleration at outright performance, may advantage talaga ang Aerox dahil nasa ibang level ang engine capacity nito kumpara sa 125cc ng Click. At dito natin makikita kung bakit mahirap sabihin na stock to stock automatic na panalo ang Click. Kasi mga bro, 125cc versus 155cc tayo dito. Parang pinapasok mo sa boxing ring ang featherweight at lightweight, tapos sasabihin mo, parehas lang yan, parehong may gloves. Pero wait, hindi ibig sabihin na dahil mas malaki ang makina ng Aerox, useless na ang Click 125. Hindi. Dahil ang laban ng dalawang motor na to ay hindi lang tungkol sa horsepower. So bakit ang Click 125 parang ayaw magpatalo? Simple lang, practicality. Mas approachable ang Click para sa maraming daily riders. Fuel efficiency, maintenance, comfort, storage at pagiging easy to live with araw-araw dahil alam mo na, matipid masyado. Kaya kung ang tanong ay alin ang mas practical para sa daily commute, malaking argumento ang Click 125. Pero kung ang tanong naman, alin ang mas performance-oriented at may mas malaking potential sa straight line acceleration, dito mas pabor tayo sa Aerox 155. Kapag parehos stock, kaya kung stock to stock battle talaga, medyo losing game talaga si Click 125. Hindi dahil mahina ang Click, kung dahil magkaiba ang armas na dala nila. Pero kapag modified na ang motor mo, ay ibang usapan na yan mga bro. Kapag naka pulley, bola, clutch setup, pipe, ECU tuning, cams, bore up at kung ano pang sekreto ng mekaniko,
Kumbaga, ginamitan na ng dark magic yung motor mo. Hindi mo na alam kung click 125 pa ba yan o may personal blessing na ng makina. Kaya kapag modified versus modified, wala kasing simple. Depende na sa setup, tuning, rider, timbang, kondisyon ng motor, at syempre sa lugar ng kondisyon ng race. At tandaan mga bro, ang isang 400 meter race ay hindi automatic na nagsabi kung alin ang mas magandang motor para sa lahat. Magkaiba ang race setup sa tunay na buhay. Sa totoong kalsada, mas importante pa rin ang control, braking, road condition, traffic awareness, at tamang safety gear. At syempre, yung lisensya mo. Final verdict. So, sino ang panalo? Aerox 155 kung performance ang pag-uusapan. Tanggapin na natin yon. Click 125 kung practicality, efficiency, at daily usability ang priority mo. Pero sa dulo ng araw, hindi naman talaga importante kung sino ang panalo. Ang importante, swak sa budget mo, practical sa needs mo, safe kang makakarating sa destination mo at higit sa lahat, mahal mo ang motor mo. Kasi kahit click yan, Aerox, NMAX, Mio o kahit anong motor pa, kapag ikaw ang masaya sa ride mo, panalo ka na. At mga bro, huwag natin gawing personal ang motor rivalry. Motor lang yan, hindi jowa. Ride safe always mga bro, respect each other at hanggang sa susunod na biyahe sa Boss RJ Moto. Ride safe mga bro.